Sa General Santos City, nangako si City Mayor Lorely Pacquiao na simula ngayong taon ay maghihigpit siya sa pagmomonitor sa attendance ng libu-libong mga job order at contract of service workers ng city government. Ginawa ni Pacquiao ang pahayag matapos lumabas ang report na maraming mga JO at casual workers ang nagtutungo lang sa kanilang place of assignment, mag-punch in at uuwi. Babalik sa hapon para naman mag-punch out. One-strike policy ang ipatutupad ng city government. Ang mapapatunayang punch-in, punch-out lang ang trabaho ay tanggal agad sa serbisyo. Sa Cagayan de Oro City, isinailalim ng 10th Infantry Division ang 2 sundalong sangkot sa illegal mining sa Misamis Oriental. Ayon kay 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot, active pa ang 2 mga sundalo pero nagsa-sideline sa mining, bagay na ipinagbabawal sa kanila. Pag napatunayan, discharged sa serbisyo ang 2 na kabilang sa 10th Military Intelligence Battalion. Sa Zamboanga City, pinapurihan ng city government at Philippine Coast Guard ang isang kasapi nito na kahit off-duty ay nagpakita ng tapat na serbisyo para iligtas ang batang nalulunod sa isang swimming resort. Ito ay si Petty Officer 3 o PO3 Alsher Alimudin ng Coast Guard Substation ng Siasi. Day off ni Alimudin at kasama ang pamilya at naligo sa isang resort noong linggo ng gabi. Nang malaman na nalulunod ang 8 taong gulang na bata, agad siyang kumilos at iniligtas ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation sa bata. Sa Davao City, mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng PNP at naaresto ang 28 katao sa ikinasang 23 mga anti-drug operation mula December 28 hanggang January 3. Tiniyak ni Davao City Police Director Colonel Manan Muarip na hindi titigil ang PNP sa kampanya nito laban sa illegal drugs, alinsunod sa direktiba ni City Mayor Sebastian Duterte.